Yun nga yung sinasabi ko, ibang nalaglag dahil isang tangkay, tatlong bunga ba. Ngayong umaga nga, pagising ko, nagbuni-muni ako, tumingala, pagtingin ko, meron pa nga papayang pahinog na. Dahil nung nakaraan nga, pinabayaan ko lang na mahinog sa puno. Pero pagtingin ko, sira-sira na yung papaya, meron silang mga tuldok-tuldok sa balat na para bang na insekto. Kaya ngayong araw, naisipan kong gumawa ng panungkit para sa mga papaya. Dahil pag hindi mo yan sinungkit, siguradong puputaktahin yan ng mga insekto. At saka, gagawa na rin ako ng pangsalo para mas okay. Kasi pag nalaglag yan, siguradong malalamog o mabubugbog. Tapos pangit ang pagkahinog niya, malambot. At buti nandito pa tong mga container to, yung ginamit ko nung last content ko at may magagamit ako. At ayan nga, pinag-iisipan ko kung paano ko umpisahan yung panungkit na gagawin ko. Yan, tinitingnan ko kung bubutasin ko ba o gugupitin. Siguro gugupitin na lang, mas okay pa. Yan, basta gupitin sa bilog, pwede na yan. Sana umubra tong ginagawa ko kasi kung hindi umubra, sayang naman yung oras. At kinuha ko na nga yung lumang kawayan na nakita ko sa likod. Pwede na to dahil mahaba-haba naman. At ilalagay ko na nga itong ginupit ko kanina. At ayan, saktong-sakto siya. Yo, diba? Buti na lang, sakto. Papakuin ko na lang, hindi ko na siya tataliin ng alambre. At syempre, ingat sa pagpukpok. Yung isang yun lumipad, oh. Yan, oh, ingat tayo sa pagpukpok dahil pagka nagkamali ka, siguradong daliri tatamaan dyan. At ayun, marami na nga akong pakong nailagay. Akala ko okay na dyan, pero itong pala pinagdugtungan, malambot-lambot pa, kaya kailangan kong lagyan ng alambre. Pero para masigurado, papakuin ko na rin. Akala ko wala akong alambre, naalala ko meron pala akong binili nung nakaraan. Ayan, tamang pag-alambre lang. Dadalawin ko na yung alambre para mas matibay. Akala ko kanina, mabilis ko lang itong gagawin. Medyo nagtagal din sa paggawa nitong panungkit ng papaya. At ayun nga, ready na. Ready ko nung panungkit ko ng papaya. Tara, subukan na natin. Parang maliit yung panungkit natin, guys. Ang laki pala ng papaya ng mga nasa taas. Pag nasa baba, akala ko maliit. Ayan, nakasungkit na nga tayo ng isa. Ito na yung pangalawa. Pag nakatingala ako, akala ko maliit. Pero pagbaba ng mga papaya, naku, ang laki pala. Hindi man lagi nakakabili ng prutas. Ito, at least may papaya sa bakuran. Ayos, di ba? Nung panahon namin, nung bandang 90s, kahit hindi yan hinog, naku, sasawsaw lang namin sa suka. Ang saya na. Ito yun nga, sa pagsungkit ng papaya, hindi masang iba yung malalaglag. Kaya sigurado na yung tinola mamaya. Ito nga yung pangatlong papayang sinusungkit ko. Ako kaya pala halos hindi ko masungkit. Naku, napakalaki pala nitong papayang to. Tignan nyo naman, grabe guys, yung dalawang kamay ko na liit. Yung panungkit natin, no, nabalok-baluktot. Sa video mukhang maliit yung papaya, pero sa personal, naku, malaking papaya. At itong sinusungkit natin, yung pang-apat natin na papaya, iba na naman yata yung nalaglag. At itong isang papayang to, tignan nyo guys, iba yung shape niya. Para siyang heart. Sa hugis ng papaya, makakakita ka talaga ng mga kakaibang shape gaya nito, di ba? Minsan nga meron pang parang dalawa eh. Ayun nga, ililigpit ko na sana yung sungkit, kaso pagtingin ko, meron pa palang parang dalawang pahinog dun sa una nating puno na kinuhanan. Kukunin ko na rin, baka mauna na naman yung mga insekto, sayang naman, kainin na lang natin. Kesa kainin pa ng mga insekto, sayang naman. Pwede pa na yung pakinabangan ng iba. Itong isang to, alam ko, napakalaki nito kahit hindi ko pa nahahawakan. Ito yung pang 7 na kukunin natin at papahinugin ngayong araw na to. At ayun na nga yung sinasabi ko, ibang nalaglag dahil isang tangkay, tatlong bunga ba naman sila. At ito lahat ng ating nakuha guys, meron tayong nakuhang 7 papahinugin na papaya at saka 2 nahulog na papaya. Naku, sigurado na yung tinola mamaya. Sa next video natin guys, tuturo kung paano magpahinog ng papaya. Sa 3 hanggang 5 araw may hinog na yan. Yung matamis na papaya, sigurado yun. Akala ko madali lang voice over nung pala. Ito ako, halos mabulol-bulol at hindi alam kung ano sasabihin. Pero kakayanin.